Alas 4 ng umaga, sabay na gumising sina Cyrene Tubig, 14 na taong gulang, at kanyang pinsan na si Liza Tubig, 6 na taong gulang. Kailangan nilang baybayin ng isang tila malawak na lawa para makapasok sa paaralan. Nagbabangka po kami tapos po yung tatay ko po yung nagsasaguan. Pag po nun malakas yung alon, hindi po kami makahahon. Makalipas ang 20 minuto ng pagsasagwan ng ama ni Cyrene na si Rene. Narating na nila ang San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Nasa second floor ang classroom ni Cyrene na nasa grade 5 ngayon. Habang si Liza, dahan-dahan na tumawid sa isang tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy para marating ang classroom ng grade 1. Hindi ka natatakot? Kaya ko na po magtulay, kaya ko na. Nahuhulog po minsan. May classmate kang nahulog mo dyan? Nagkasugat po siya sa mukha. Yung focus ko sa work, pero yung isip ko nasa mga bata, kamukha niyan, makasama yung panahon, kumukulog ay biglang ulan. Every year, lumalaki, ganun. Parang kung sakali, kami rito, biglang mawalan ng bahay, ganun. Sa sitwasyon ng buhay, kasi yung mga bata, kahit nag-aaral sila, kailan makatapos, kahit may tubig na papalaki o anuman. Mahigit 2 dekada na raw na lubog sa tubig ang covered court ng paaralan. Ang kanilang stage na magagamit sana para sa mga school event, ginawa na lang tambakan ng mga lumang mesa. Sa tapat naman ng covered court, matatagpuan ang 3 classrooms na hindi na nagagamit. Lampas kalahati na ng silid ang tubig na pumasok dito. Gawa po ng ganyan na po ang sitwasyon, hindi na po possible ang classroom. Kaya po nilipat na po sa ibang building. Sa kabila ng pagtitiis, pursigido pa rin daw si Cyrene na tapusin ang kanyang pag-aaral. Gusto po makapagtapos para po sa pamilya. Mahirap po siya kaya tinutulungan ko. Ano bang gusto mo maging? Teacher. Pag naging teacher po ako, dito po ako magtutungo. Okay, ingat-ingat kayo sa inyong mga pag-aaral. Ilang buwan na lang, i-assign na ang principal na si Teacher Femi sa ibang paaralan. Kaya hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw naaayos ang sitwasyon ng kanilang eskwelahan. Nakakalungkot. Sabi ko sa kanila, kahit na wala na ako sa school, yung pag-aaral nyo tuloy pa rin. Yung motivation nyo na magpupursige sa pag-aaral, huwag nyo nga ayahan. Kahit na ganyan ang sitwasyon ng ating eskwelahan. Sanay na kayo, di ba, sa San Gabriel? Lahat tayo nilulubog yung bahay natin. Sa school, ganun din. Kaya sanay na kayo, sabi kong ganun. Sanay na po yung mga bata. Ayon kay Teacher Femi, may mga plano naman daw ang kanilang lokal na pamahalaan para masolusyonan na ang problema nila sa baha. Meron na pong budget yung aming covered court. Itataas po yan, ma'am. At saka po yung ground ng school. Kasama ang ilang taga-Municipal Engineering Office ng Macabebe, Pampanga, binisita ng kapitan ng barangay ang eskwelahan. Sa kanilang pagsusukat sa taas ng tubig, umabot na ng 2 metro o 6 na talampakan ang lalim nito.
Lahat ng mga barangay dito sa lugar namin, hinihingan niya ng mga priority projects yung every barangay. Isa sa kasi napaka-importante ng pag-aaral ng mga estudyante rito. Bali ma'am, 1991 pumutok yung pinatubo, di ba? Tapos 1995 yung huli naming paghani ng palay. Maganda yung buhay nun, kahit mahirap yung pera. Maraming halaman dyan, mga gulay, pwede ka magtanim ng gulay. Pagpataka ng alas 5 ng hapon, dumating na si Rene sa eskwelahan mula sa kanyang trabaho bilang construction worker. Nagsagwa na uli sila pauwi sa kanilang bahay. Para sa education nila, para makatapos. Kasi di naman pwedeng hindi sila magtapos, ganun. May mga pangarap din kasi mga bata na makapagtapos sa pag-aaral, ganun. Tapos mabigyan ng magandang buhay, kahit di na para sa akin, sa kanila na lang. Makalipas ang halos isang taon, muli naming binalikan ang lugar ni na Rene at Cyrene. Dahil bakasyon na, pahinga muna ang mag-ama mula sa araw-araw na pagsagwan papuntang paaralan. Kahit na walang pasok ang anak. Si Rene, tumatawid pa rin papuntang bayan kada umaga para magtrabaho pa rin bilang construction worker. Pagpasok ko sa trabaho, pabangka pa rin hanggang sa pag-uwi. Kahit mabibigat yung ginagawa namin, kailangan kayanin para sa pamilya. Ganun. Kailangan pa rin magtrabaho dahil sa hiyat ng buhay. Sa darating na pasukan, grade 6 na si Cyrene. Ito na ang huling taon niyang papasok sa San Gabriel Elementary School. Malungkot po. Labog po yung school. Graduating na po ako. Hindi ko na po naabutan yung school namin na hindi lubog. Sa pagbisita ng reporter's notebook sa eskwelahan, lubog pa rin ang covered court at stage at hindi pa rin magamit. Ang inabutan namin noon na lubog ng mga classroom, abot bintana na ang tubig ngayon at hindi pa rin pwedeng gamitin. Pero bilang paghahanda raw sa darating na pasukan sa Hunyo, sinisimulan na ang pagtambak ng buhangin sa loob ng mga classroom ng main building. Ito ang nakikitang paraan para mapigilan ang pagpasok ng tubig lalo na tuwing tagulan. Sa last year ko, sana po hindi na kami nalubog ng baha para po makapag-aral na maayos.